ngayon ang isang pamilya sa Amerika matapos matagpo ang patay sa kanyang kwarto ang kanilang 12 anyos na dalagita. Nagbigti raw ang PhilAm na si Gabriel Molina dahil di mano sa pambubuli sa kanya sa internet. Inamin ni PBB Grand Winner Myrtle Sarosa na nagka-depresyon siya dahil sa panlalait sa internet habang isang 15 anyos na dalagita sa Canada ang nagpakamatay matapos naman siyang mabuli. Pag tinatanong nila ako, cyberbully ka lang naman pero hindi kasi siya po simpleng bagay lang. Paninira or pagpapababa ng dignidad ng isang tao sa pamamagitan ng internet. Mga walang magawa sa buhay. Bullying is bad. Ayon sa Merriam-Webster definition, ang cyberbullying ay ang paggamit ng mga electronic gadgets tulad ng cellphones, internet, at maging video para mangharas o mamahiya ng isang tao. Well, basically, cyberbullying is the use of digital technologies such as computer, cell phone, social networking, Twitter, Facebook, etc. meant to harass, to threaten, and intimidate others. Halos 93% ng mga kabataan ang nag-online. Kaya naman madalas na sa social networking sites nagaganap ang bullying. Ang pagkuha ng mga larawan o videos at pag-upload nito sa mga sites na walang pahintulot ay maituturing din nating bullying. Ito ang naging kaso ng isang 17 anyos na babae na nagtatago lamang sa pangalang Via. Isa si Via sa milyong-milyong kabataan na nabiktima ng cyberbullying sa Facebook. Once kasi na-stolen shot ako. Tapos in-upload sa FB. At pag-open ko ng FB ko, nagulat ako kasi ang daming nag-comment. Yung iba pinagtatawanan ako, yung iba inaasar ako, yung iba binubuli na ako. Nakakahiya, tapos nakakayak kasi hindi ko man akalain na magiging ganun yung kuha Katulad din ng ibang tao na nabulit, mas pinili pa rin ni Via na hindi na magsumbong pa sa kanyang mga magulang dahil sa hiya at takot. The effect is something negative, right? So maybe the person who's being bullied may lose some confidence, may develop inferiority complex, and if the person happens to be a student, may lose interest to come to school. Sa naitalang statistics ng nobullying.com, halos 43% ng mga kabataan ang nabubuli online. Isa sa bawat 4 ang nakakaranas nito ng mahigit sa isang beses. Ngunit, isa lamang sa bawat 10 biktima ang nagkakasumbong sa kanyang magulang o kinauukulan. Nabuli ako dati, siguro nung naglalaro kami ng habol-habulan, nung grade school pa ako. Tapos, ayun, parang sinet-up lang ako na magtatago ako. Tapos yung pala, lahat sila umalis na para maglaro ng iba. Sa paglawak ng paggamit ng teknolohiya, mas nagle-level up din ang pambubuli sa internet. Nagkalat ang mga memes, video at mga larawan na nilalagyan ng mga nakakatawang mga graphics. Matatandaan na isa si Senator Nancy Binay sa mga sikat na personalidad na hindi nakaligtas ng pambubuli sa social media. Tumatak din sa marami na paulat Jamie Calhoun. Nasa mas kilala bilang ang liar dahil sa pang-aaway nito sa isang lady guardia sa LRT Line 2 at pagsasalita ng konyo. Ako po, dumating talaga ako sa punto, aminin ko na gusto ko na magpakamatay. May death threats, nakikilala nila ako. They were talking about me. Ang daming fan page na. Last year, naka-encounter ako ng isang fake account na ginamit yung pangalan ko, pictures ko, tsaka yung information. Ginamit niya yun para i-chat yung mga friends ko, classmates ko, at hindi lang yun nag-push na ng mga status na hindi magaganda na nakasira sa isang page o bilang
May nabully ka na ba? May nabully ako nung high school. Pag bumababa ako, papunta ako ng canteen, kinukurakutan ko sila. Kinukuhaan mo ng pera. Oo, no? pambili ng ano. Anong nararamdaman mo pag binubuli mo sila? Nung high school ako, nasasayahan ako kasi may nakakawawa. So, effect sa kanila is na bumababa yung confidence nila. Apektuhan sila emotionally, mentally, and pwede na rin sabihin spiritually. If the one bullying hasn't really realized yet the effect of his action, maybe he would still feel good about it, you know, because those bullies are actually people who believe that it's always good to be empowered, to be superior over other people, and so they would feel good. But little by little, definitely, human as they are, they would more or less feel bad as well. 2 hanggang 9 na beses na mas mataas ang tsansa na mag-commit ng suicide ang mga tao na bibiktima ng bullying. Maaari din na mauwi sa depresyon at iba pang psychological na problema ang mangyayari sa mga biktima. Noong 2013, pinatupad ang Republic Act No. 1067 o ang Anti-Cyberbullying Act of 2015 na inaatasan ang lahat ng elementarya at sekundaryang paaralan na pagtibayin ang batas para maibsan at ma-report ang lahat ng klase ng bullying. Nagsulputin din ang lahat ng blogs at websites na tumutulong sukpuin at tulungan ang mga nabiktima ng lahat ng klase ng bullying. Everyone has to be responsible in using digital technologies, and we have to also try to let our advocacies reach these people who are bullies. Be a responsible netizen. Be a responsible netizen. Be a responsible netizen. Be a responsible netizen. Be a responsible netizen.